Dumating na ang katapusan ng mundo. Hindi ako tumagal ng 3 minuto. Hindi ako papayag. May awa ang langit. Muling nabuhay ako. Ayoko nang maging duwag. Kukunin ko muli ang lahat ng sa akin. Ang piniling manggagawa ng ibang mundo. Matapos itapon ang nuclear na basura sa dagat, ang kapaligiran ay lubhang naapektuhan. Nasira ang ekosistema ng tubig sa mundo, kapaligiran ng tao. Ano ba yan? Sa huli ay nagdulot ng krisis ng katapusan. Walang nakaligtas, tao man o hayop. Sino bang nagtatrabaho at naglalaro ng PUBG? Hindi mo alam na kumakalat na pala. Ang bagal mo naman sa pagtakbo ng circle. Ano ba yan? Bakit mo kinukuha ang lakas ko? Nasaan ako? Binabati kita. Napili ka bilang piniling manggagawa ng ibang mundo. Susunod, magkakaroon ka ng mga kakayahang hindi mo akalain at isang karanasang hindi mo pa nararanasan. Masiyahan ka sa iyong buhay na puno ng daya at tapusin ang misyon na iligtas ang mundo. Ang iyong mga kasama ay nag-aantay na makasama ka. Handa ka na ba? Mga kakayahang nakacheat. Saang kumpanya ng laro kayo? Hindi ba ninyo iniisip ang damdamin ng mga manlalaro? Zhao Dalong, ikaw, munting cute? Ang malas. Napunta pa ako dito sa muling pagsilang. Wakas na ng mundo. Kaya ko pa bang tiisin ang inis mo? Ikaw, ano? Kayo, mga kawawang empleyado. Katapusan na ng mundo, nandito pa kayo, nagtatrabaho ng todo, aalis na ako para magsaya. Mag-ingat, papalapit ang bagong enerhiya. Sino ang nagsasalita? Ang paraan mo ng pang-aakit, kasing cute mo. Ilang taon na kitang hinahanap, ngayon, magsasaya ako ng husto. Ano? Binabati kita, may bagong kakayahan ka. Ay, Oras ng trabaho, anong ginagawa nyo? siya yun. Sino ka ba? Sibak ka, away. Hoy, huwag kayong lumapit. Ikaw. Ang galing ng skill ko. Ngayon ay ika-17, noong nakaraang buhay, ika-17. Nasa Lotto Station din ako. Oh, yes. Kapag nakuha ko ito, anong mababa? Umupo ka na, lolo ba? Sabi mo, sino ang nagsabi sa iyo ng numero ng loto? Kung hahalikan mo ako, sasabihin ko. Mukhang gusto mong mamatay. Katapusan na ng mundo, pareho lang. Mamatay man ng maaga o huli. Pareho lang. Ah, ako? Liu Wangge, anong ginagawa nyo? Anong ginagawa ko? Kailangan bang sabihin ko sa iyo? Lee, ito ay akin. Halikan mo na lang yung babaeng tigre na ito sa inyo. Anong kalokohan yan? Siya ang aking mamamatay tao. Siya ay akin, bantay. Kailangan ko siya para matapos ang misyon. Bantay. Yung kanina, acting lang yon. Huwag kang mag-isip ng iba sa akin. Ikaw ang may ibang iniisip sa akin. Ano? Ang ibig kong sabihin, wala na yon. Huwag kang mag-alala, nandito ako. Ingat, may bagong enerhiya na papalapit. Ako. Magseseparate ako ng sarili. Ito. Ako ba? Ito. Si Zhao Zilong talaga. Ang gwapo. Ako, ano to? Paano nangyari? Kanina. Ang masasabi ko sa'yo, ito lang, game. Ikaw, sabihin mo sa akin. Magkano ba ang kailangan kong i-top up? Para maging ganito ako kanina. Unang pagkikita pa lang natin, paano ko matatanggap ang regalo mo? At saka, mukha ba akong naghihikahos sa pera? Ha? Huwag kang magpakatanga, ito ay para sa'yo talaga. Itago mo. Sa tamang panahon, makakatulong ito sa'yo. Sige, Biao Shen. Tawagin mo na lang akong Alice.
Hindi mo pa sinasabi sa akin, kailan ba talaga ako magiging ganito kanina? Nakita mo ba? Ang galing ko lang kanina. Nakasuot ako ng baluti. May hawak akong sibat. Pabalik-balik ako. Nagpapalakas ng hangin at ulan. Oo. At, yung babae, binigyan niya ako ng relo. Kaya dapat ko siyang pasalamatan. Sinundan ko siya. Tapos, hindi ko sinasadya. Hinila ko ang palda niya. Tapos, sinampal niya ako. Binalik niya sa akin. Kanina, wala namang nangyari kanina. Imposible. Tingnan mo ang sampal na ito. At itong relo. Ay, relo. Maganda itong relo. Kumakalog at kumikinang. At kaya kang. Huwag kang umalis. Ibindang sistema at makakuha ng bagong enerhiya, i-upgrade ang kakayahan. Mag-upgrade na ako. Nakabind ka na sa system. Kung hindi mo natapos ang misyon, mamamatay ka sa lugar. Ano? Akala ko Diyos ng relo, pero isa palang kamatayan. Uy, yung ano, nasaan ka? Huwag mag-unbind. Kung hindi, ikaw ang bahala. Tulungan mo akong tanggalin ito, bilis. Tingnan mo ang oras ngayon. Hindi ba yan yung nagliliit na circle? Ito na ang katapusan ng mundo. Bilis ng pagkalat at lawak. At countdown din ito sa pagkasira ng mundo. Ang lugar na to na kinaroroonan mo ay ang huling ligtas na kanlungan. Naglalaro ka yata ng masyado, nabobo ka na ba? Ang tanga mo talaga. Naalala mo ba yung mga tao? Yung mga itim na mantsa sa katawan nila? Wala naman sa akin, ano kinalaman ko? Ang time dimension natin at nila ay magkaiba. Ang mga kaugalian mong parang bata ay pinabilis ang pagkalat ng poison circle. Ang oras dito sa safe house ay pansamantalang tumigil. Kapag naubos na lahat ng enerhiya at lumit na ang circle sa pinakamaliit, masisira na ang mundo. Gusto ko lang bigyan ka ng babala. Hindi naman ako ang tagapagligtas. Ang mahalaga ngayon ay kumain, uminom, at magsaya. Hindi ito laro, hindi rin ito drilling. Kung hindi ka naniniwala, tingnan mo sa hinaharap. Ito ang mundo pagkalipas ng ilang sandali. Tingnan mo ang mga mangmang na tao. Nananaginip ba ako? Ang epekto ng lason na seafood ay ganito pala kalala. Bakit 1:15 pa rin? Totoo ba ang lahat ng ito? Tingnan ko kung ano ang ginagawa ng mga cute na iyon. Ano bang silbi mo? Hindi mo man lang magawa ang simpleng bagay na ito. Kasalanan ni Zhao Dalong iyan. Ipaalam sa lahat, simula bukas. Sino man ang mga has, nabigyan sila ng paninda, pawalan sila mula sa lungsod na ito. Kapag nalaman ito ng nakatataas, ingatan mo ang iyong buhay. Hindi, punong matanda. Hindi rin naman lahat ng ito ay kasalanan ko. Para bang alam niya ang plano ko. Lagi niya akong sinasalungat. Ako. Ang mga gangster ay nagmumura sa likod. Ngayong mayroon nito, hindi na kailangang matakot sa kanya. Ito. Hindi ganoon kadali ang mahuli ako. Kung hindi, masasayang ang lahat ng aking superpowers. Miss, okay ka lang ba? Karaniwan akong mahinahon. Bakit bigla akong lumutang? Sumama ka sa akin. Ako. Ate, sana sinabi mo ng mas maaga. Sa ganitong lugar, kailangan pa ba to? Hindi ikaw ang nanloko sa akin? Patawarin mo, kumikita lang ng pambili ng gatas. Talaga ba kayo? Mga gangster pa, naglalaro ng entrapment. Wala nang usap, may gusto kang makita. Huwag nang magsayang ng oras, maghintay ka na lang mamatay. Manahimik ka lang, may darating na makikipagkita sa'yo. Wala nang silbi ang mga maliliit mong daya. Bukas ang malayong paningin.
Bukas. Tapos na ang oras ng kasanayan, hindi magagamit. Kuya, pwedeng mag-top up. Pare, Huwag nang mag-aksaya ng oras. kayo ang may pakana nito. Sino ang nasa likod mo? Wala akong nasa likod. Tama lahat ng taya sa loto. Kinokontrol ang galaw ng merkado. Sa tingin mo, sa mga ito, maniniwala ako sa'yo? Hindi, sinabi ko pero ayaw ninyong maniwala. Sige, itong relo pala. Itong relo ang nagturo sa akin, oo. E di maniniwala ako sa'yo ng isang beses. Ang card sa harap mo ay may 5 milyon. Bago sumikat ang araw, gawin mo itong 50 milyon. Hindi na kailangan sumikat ang araw. Bibigyan ko kayo ng 500 milyon. Mga kapatid, kunin ninyo at gastusin sa gusto ninyo. Libre, kung hindi gagastusin, sayang. Naipaliwanag mo na ba? Pasensya na po, ma'am. Pinalaki kita ng maraming taon. Wala ka talagang nagawang maayos. Para maliitin ninyo ako. Kung gusto mo talaga ako, ipakita mo sa akin ang iyong sinseridad. Bawal maghubad. Ano bang pakialam mo kung maghubad ako? Kahapon mo lang ako hinalikan, ba't ang bilis mong makalimot? Ako. Ba't laging ikaw ang nasa lahat? Ako, ang Lee Group. Ito ba ay lugar na pwedeng pasukin ng mga tulad mo? Ang Lee Group ay Jiao na ngayon. Binili ko ang biotech. Binili ko rin ang gusali sa tabi. Pati na ang pampublikong banyo sa ibaba. Jiao na rin ito. Pinapayagan kitang dito umihi ka. At saka lumayas. Imposible, niloloko mo ako. Peke ito. Buksan mo ng mabuti ang iyong mga mata, tingnan. Pumili ka, luxury car, bahay, o yate. Sa akin na siya ngayon. Hakyu. Kailan babayaran ni Jiao Dalong ang utang? Ginoo, malapit nang maubos ang sangkatauhan. Hihingi ka pa ng pera? Baliw ka ba? Sa araw na ito, papatayin kita muna. Ngayon, iba na ako kaysa dati. Lumaban ka! Amo, ito ba? Hindi ka ba lalaban? Ito, Maje. Kung hindi mo pa ibababa ang kutsilyo mo, malapit ka nang makita ang nanay mo. Lusob. Para sa ganitong pera, binugbog mo pa ako. Kung hindi lang ako natatakot sa kutsilyo, hindi kita tatakutin. Ang iyong kakayahan ay mawawala na. Ano? May time limit pa. Kailangan bang halikan ang babae para gumana? Sinta, Anong ginagawa mo? hindi ko kontrolado ang sarili ko. Unang beses, may nangahas na halikan ako ng sapilitan. Hintayin mo ako. Ano ba talagang nangyayari? Bakit hanggang sasalakayan ang kumpanya ko? Gusto mo bang kontaken si Sir Long? Ano siya, basura? Dahil lang kaya niya akong tulungan. Kaya nakikipag-usap lang ako. Laro-laro lang. Hindi mo siya gusto, pero ginagamit mo siya. Ano ka ba? Karapat-dapat ka bang magsalita ng ganyan sa akin? Mukhang hindi mo talaga alam kung ano ka. Ano to? Miss Ruan, tagal na kitang hindi nakikita. Kayo pala? Nasaan si Liwang eh? Gusto ko siyang makita. Ginagawa niya ang dapat niyang gawin. Ikaw din dapat. Gawin mo na ang dapat mong gawin. Ang aking bioteknolohiya ay marami nang nagawa para sa inyo. Mga bagay na hindi dapat malaman. Ngayon, gusto ninyo akong patayin? Bakit naman namin papatayin ka? Ang inyong gamot ay epektibo kay Li Yuange. Pero hindi sapat, na isa lang siya. Amulong.
Naiinggit siya dahil malaki ang kinikita natin. Ginagulo niya ang ating teritoryo. Wasakin ang lahat ng mga seafood na ito. Kahit magkano pa, sirain. Sabi ni Amulong, kayong dalawa, ang pumunta. Alam mo ba kung sino ang mga iyon? Hindi ko alam ang pangalan. Pero parang, Red Romance Nightclub, di ba? Kung gusto nang ayusin, gawin ng lubusan. Mag-ingat kayo kay Zhao Dalong. Malapit nang hindi na kailangang mag-ingat. Pwede na siyang dalhin. Aba, ang lawak na ng negosyo nyo, ang competitive nyo naman. Dahil nandito ka na, huwag ka nang umalis. Kulang pa kami ng isang subject. Mahal. Mahal ka pero magnanakaw. Papatayin kita. Dagdag 2 sa Ultimate Energy. Dagdag 2 ulit sa Ultimate Energy. Ano itong ultimate skill? Wag na lang. Sino ka ba? Inagaw mo ang unang halik ko. Ang pangit ba talaga ng panlasa ko? Tingnan mo, pupunitin ko yung bibig mo. Sigurado ka bang ako iyon? Huwag ka nang magpanggap. Sige, kung sabi mo ako na. Kaya tingnan natin kung ano ang nangyayari. Binabati kita, may bagong kakayahan ka na. Inagaw ng batang to ang spotlight ko. Kailangan ko siyang alisin agad. Baliw ka ba? Bakit mo ako sinipa? Bakit mo siya pinagalit? Nagbago siya. Anong nagbago? Sira ulo talaga siya. Lalong gumulo. Bobo mo. Papabilisin niya ang pagkasira ng mundong ito. Alam mo ba? Magmakaawa ka sa akin. Sasabihin ko sa iyo kung paano iligtas ang mundo. Ano bang kinakalkula mo? Kinocompute ko. Gaano pa kaya liliit ang bilog na ito? Bago ito tuluyang lumiit. Gaano pa kaya ako makakabilang? Paano ba yung computation na iyon? Ikaw lang ang makakapagligtas sa mundo. Naiintindihan mo ba? Pakiramdam ko, parang kilala ko na siya noong nakaraang buhay. Para bang, kilala ko na siya sa nakaraang buhay. Wala ka pang nahalikan ng iba, di ba? Ano bang sinasabi mo? Bukod sa'yo, wala talaga. Walang ibang humalik sa akin. Oh, ikaw pala. Talagang wala pang humalik sa'yo. Ako pala ang unang humalik sa'yo. Hindi nga, paano niya alam ang iniisip ko? Si Lee, nanonood lang. Ako. Buti na lang at buhay ka pa. Naku. Magbabasa ng isip. Sige, susubukan ko Lee. Yung sa inyo. Ano na ang plano sa quarry? Paano niya alam ang plano natin? Sige, sasama ako sa plano ninyo. Nakikita mo ba ang mga taong yan? Sila ang mga lokal na gang dito. Lagi akong kinakalaban. Dapat ko na silang alisin noon pa. Ngayong nandito ka na, bigyan kita ng pagkakataong magpakita. Sige, gawin mo. Oo nga. Unahin ang leader ng mga tulisan. Ang pinuno nila ay si Pang Lei. Ang kumpanya nyo ay nagkakahalaga ng bilyon. Hindi nyo ba sila kayang tapusin? Kunin nyo na lang diretso. Ang kumpanya namin ay hindi kami kumukuha ng maliliit na cute. Kasanayang pangwakas, dagdag 10. Ininsulto ako ng taong ito, nakadaragdag din sa progress bar. Kahit na ininsulto mo ako, pero nagpapasalamat pa rin ako sa iyo. Kapag na-unlock na ang skill ko, unang sasaktan, nakabalyena sa sobrang init, papainitin ka hanggang mamatay. Alam ko na noon pa. Kampi ka ni Li Yuange, mga miyembro ng gang. Dumating ka para makipagnegosyo, na TTT. Kuya Lei, kung sabihin mo na miyembro ako ng gang, pwede ba akong pumunta mag-isa? Kaya ko ba? Mukhang hindi matalino ang taong ito. Madaling lokohin. Kuya Lei, itong balyena kaya, ituring mong regalo ko sa iyo. Paki-let go muna ako.
Pag-usapan natin ng maayos. Hukang maging madaldal dito. Ngayong nakarating ka rito, kahit dumating ang hari ng langit, hindi ka makakatakas. Amo, 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 dumating ang misis mo. Teka lang, Takot pala siya sa asawa. Longge, ang galing mo talaga. Longge, kung iinumin ko ito, ikaw na ang tunay kong kuya. Longge, Magkapatid tayo. Bakit mo sinasabi yan? Tama. hehe, pamilya tayo, pamilya. Longge halika, pamilya tayo. Pumunta ka agad sa akin. Kuya, iihi lang ako. Dito ka lang uminom. Babalikan kita mamaya, ha? See? Nagkita na naman tayo. Huwag mong gamitin yung bilis mo sa pag-ikot. Para turuan mo ako. Wala akong pakialam. Pagdating ni Li Yuange, ganyan pa rin ba ang iisipin mo? Paano mo nalaman na darating si Liwan Ge? Kahit hindi ko alam. Ano ang mga dala mo? Mahalaga ang relong ito at iyong bagay. Pansamantala, bibigyan kita ng isang bagay. Tandaan, ang pansamantalang sakripisyo ay hindi permanenteng pagkatalo. Makakuha ng pansamantalang panangga. Huwag ka munang umalis. Bakit kalahati lang lagi ang sinasabi mo? Mahal, ako. Mukhang hindi na natin iinom itong alak. Ito ba ang pagpapakita mo ng katapatan? Yan ba ang katapatan mo? Umiinom ka pa. Nakikain lang naman ako. Huwag kang magloko sa akin. Tikman mo ang kapangyarihan nito. Huwag kang matakot. Ang pinakamasama, mamamatay lang tayo. Magkakapatid tayo. Bakit kailangan ng ganitong kalaking eksena? Huwag kang magloko sa akin. Subukan mo. Kay, hindi ka man lang namatay? Patayin ninyo siya. Kung wala ang 500 milyon kong puhunan, ang inyong mga natuklasang siyentipiko ay hindi magiging ganoon kabilis. Sinasabi ko sayo. Ang puhunan ay nangangailangan din ng talino. Hintayin mo ako. Sinta, hindi mo magawa ang maliit na bagay na ito. Parang alam ni Zhao Dalaong lahat. Pinaghihinalaan ko na may espiya. Kung ganoon iyong espiya, ikaw na ang humuli sa kanya. Sige, haharapin ko siya. Bantayan mo si Ruan Suso. Wala nang ibang problema. Naiintindihan. Halika, halika. Atensyon, may bagong enerhiya na papalapit. Jiao Dalaong, may sasabihin ako sa'yo. Ano bang gusto mo sa akin? Pasensya na. Kailangan kitang gamitin para mapalaya ang anak ko. Anong nangyari sa anak mo? Talagang hindi ka ordinaryo. Kaya pala gusto ka nilang alisin. Dahil alam mong hindi ako ordinaryo, alam mo na kaya mong iligtas ang anak mo, pero kailangan mo akong tulungan. Binabati kita. Nakakuha ka ng bagong kakayahan. Na-activate ang bagong kakayahan. Kilala mo ba si Alice? Anong gusto ninyong gawin? Kung magpapakatanga ka, mas mabilis kang mamatay. Oh, kayong dalawang cute. Sige, susubukan ko ang bago kong kakayahan. Sapat ang aking mga supplies. Ito ay... Ay naku. Tara. Bitawan mo siya. Saan ka biglang sumulpot? Ang cute mo talaga. Ngayon mo lang na-realize? At least, karapat-dapat ang pagkamatay mo. Pek, nakikipagtransaksyon sa mga taga-isla. Nakakadiri ka, ayoko nang murahin ka.
Dahil nandito ka na, huwag ka nang umalis. Noong una, gusto ko lang maging ordinaryong tao para makisama sa inyo, pero mukhang hindi na kailangan. Ililigtas ko ang buong mundo. Tiska, ganito na naman. Nasaan siya? Talaga bang hindi sapat ang lakas ko? Totoo nga na may backlash effect ang reagent. Lalong lalakas ang iyong hangarin na manalo. At lalo ka ring mamamatay ng mabilis. Alice, lumabas ka. Alice, Mukhang ito ang una mong pagkakataon na pumunta rito sa akin. syempre, kung walang teleport, paano ako darating? Uy, may address ba dito? Gusto kong umorder ng milk tea. Sige, 70% sugar, walang yelo. Bigyan mo ako ng isa. Tigilan mo na ang pagiging cute. Ah, yung mapa ng shrinking circle, pakita nga. Hindi ba ikaw na lang ang tumingin? At saka, kakaunti na lang ang oras? Titingin lang sa kanya, makakasagabal pa sa iyong gimmick, ang iyong luho at saya. Ako. Mukhang bumagal ang progreso. Talaga? Hindi ako makapaniwala. Tiyak na mahahanap ko ang paraan para pigilan sila. Ano ba itong mga ito? Pasabugin na lang natin. Ang kasalukuyang ika-4 na henerasyon ay ganap ng matatag. Naniniwala ako na ang ika-5 ay ganap na makakamit ang epekto. Ah, si Zhao Dalong. Nalaman na ba? Pinaghihinalaan namin na may kinalaman siya sa Panginoon. Siya nga. Kailangan nating pabilisin ang progreso. Paano ka dumating? Kakita lang ako ng isang sinag ng liwanag. At bigla kang lumitaw. Ikaw ba si Ultraman? Hoy, nakikinig ka ba sa akin? Ang cute mo. Cute. Ang cute mo. Ay, sige na. Tumahimik ka. Ngayon ginaganyan mo ako. Kapag handa na ang ultimate skill ko, isama kita kay Liu Wangge. Itali sa rocket at sumirit. Paputukin sa outer space. Maliban sa tito ko, wala pang ibang nagsasalita sa akin ng ganyan. Tito? Sino ang tito mo? Pagkatapos ng maraming patayan, ako ang naging naghaharing halimaw ng mundong ito. Pero sa mundong pinamumunuan kayo ay mga mumunting langgam lamang. Sa ganoong mundo, ang pagkabuhay at pagkatalo ay parang pamumulaklak at pagkalanta paulit-ulit na walang katapusan. Ang kapalaran ng planeta at universo ay ganun lang. Mas mabilis kumilos si Baiki kaysa inaakala ko. Noong sinalakay natin ang sistema ni Bai Qi, ang lokasyon ng chip at black tech ay naalam na natin. Ano ang susunod nating gagawin? Gagawin natin ang gusto niya. 2 kristal na magkasalungatang enerhiya ay hindi magtatagal na mananatiling tahimik. Ang kakaibang magnetic field sa pagitan nila ay tiyak na magpapahirap sa host. Saan ito? Bakit ako nandito? Ang iyong teleportation route ay na-decode ko. Kung may kinalaman ito sa cosmic light years, kaya kong baguhin ang trajectory. Kaya ikaw ang gumawa ng lahat ng mga bug na ito. Totoo nga na hindi ka taga-Earth. Sinabi ko na sa'yo mula pa sa simula, hindi ka naniwala, di ba? Bakit kasama mo si Liu Wangge? Mayroon akong mga dahilan. Ako? Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Gusto kong humingi ng tulong sa'yo. Hindi ako tutulong sa mga alipores. Palagi akong nag-aambag sa kapakanan ng sangkatauhan sa Earth. Pero ang ibinibigay mo ay mga kapangyarihang laban sa tao. Iyon ay dahil hindi namin pinapayagan ang labis na pakikialam sa mga usapin ng ibang planeta. Pero iba ang pagkakataong ito. Ito ay tungkol sa kalawakan nebula at ang digmaang kosmiko sa pagitan ng nebula at ng Panginoon, hindi makaalis. Huwag mo akong turuan. Gusto mo bang tumulong ako? Pwede. Pero kailangan mong may utang na loob sa akin.
Kailangan mong bayaran sa hinaharap. Si, ang aming Nebula X ay may prinsipyo ng kontrata. Tulungan mo akong iligtas ang aking anak. Tulungan mo akong iligtas ang anak ko. Nag-aaway sila ngayon. Natatakot ako na nasa panganib siya. Si, pero kailangan mong pangako sa akin ang isang bagay. Ano? Hindi mo na dapat ibigay sa Earth ang kapangyarihang laban sa sangkatauhan. Kung sisirain mo ang pangakong ito, lilipulin din kita. Pamilyar ang kapangyarihang ito. Siya kaya? Tutulungan kita sa huling pagkakataon. Ang natitira ay depende na sayo. Binabati kita sa bagong kakayahan. Mukhang nagtagumpay tayo. Oo, hindi naman huli ang tagumpay. Siguradong alam na nila na nagtagumpay tayo. Sana isaalang-alang ako ni Miss Ling. Wala kang pag-asa. Kung wala ng iba, aalis na ako. Huwag ka munang umalis. Anong gagawin mo? Sa susunod na buwan, akin na ito. Kung hindi ka susunod sa akin ngayon, magiging masama ako sa'yo. Ano ba ang sinasabi mo? Bitawan mo ako. Huwag kang gumalaw. Alam kong hindi ka ordinaryong tao. At napakahalaga ka kay Baiki. Mas mabuti pang maging mabuti ka. Ibibigay mo na ang susi. Ang susi ng laboratory ay nasa tito lamang. Alam kong nag-aalala ka na gagamitin kanila. Kaya palagi kang pumupunta sa laboratory para makinig sa kanilang plano. Hindi. Ibigay mo ang susi. Kung hindi, kukunin ko na ang aking susi. Kuya Long? Bakit ikaw, Suso? Bitawan mo ako. Hindi ka tatantanan ni tito. Kahit malaman ng tito mo, bukas pa yun. Tumigil ka, Ikaw. batang babae. Kung tumakbo ka pa ulit, puputulin ko ang kamay mo. Sagipin mo ako. Saan ka ba biglang lumabas? Gusto ko lang matulog sa isang lugar. Napadpad ako, pasensya na. Tumigil ka. Wala akong pakialam kung Super Saiyan ka man o Ultraman Tiga. Ilang beses mo na akong siniraan. Ngayon, hindi talaga kita pakakawalan. Ngayon, papakawalan kita. Ano ang sinabi mo? Pinalis mo ako. Ito ang pinakamalaking kahihiyan na naranasan ko sa buhay ko. Ikaw, munting Sinta. Sinta, ngayong araw ako. Paalisin ka. Ayaw umalis. Ang dami mong saksak. Huwag kang mawalan ng malay. Kung mawalan ka ng malay, paano ako lalabas? Hindi ba kayo ang nag-utos sa akin? Sige, bilisan mong iligtas ang babaeng iyon. Si Ling Yue ay hindi mapapahamak. Si Li Yuange ay parang itlog na binabato sa bato. Pero ikaw, anong relasyon mo kay Alice? Di ba? Alice. Kaming dalawa. Mukhang hindi mo pa natuklasan ang sikreto ng pag-upgrade ng kasanayan. Kung hindi ka magiging ganito ngayon, isa ka pa ring walang kwenta. Hoy kayong dalawa, araw-araw naglagay kayo ng isang itim na poste ng kuryente. Sino ang sinasabi niyong walang kwenta? Gusto naming makipag-trade sa iyo. Ngayon, ito lang ang meron. Pwede bang hulugan ang membership fee? Gusto naming maglabas ka ng mga bagay. Kaya ikaw lang ang makakagawa nito. Ah, humihingi pala kayo ng pabor sa akin. Ano naman ang mapapala ko? Ito ang antidote para sa babaeng iyon. Si, deal. Akala ko uunahin mong iligtas si Ruan Susu. Hindi ako ganyan, na taong walang utang na loob. Huwag kang umalis. Poprotektahan mo ako, di ba? Huwag kang mag-alala, hindi ako aalis. Hindi siya dapat magtagumpay. Anong sinabi mo? Buti na lang okay ka.
Bumalik na ang abilidad. Oy, may gagawin pa ako. Uuna na ako. Inuutusan kita. Huwag mo akong iwan. Sasaglit lang ako. Ihilang ako. Mabilis lang. Kailangan kong sumama. Nakakainis. Oy, bumaba ka muna. Ikaw pala, Huwag ka munang magsalita. Ito ay makabubuti sa iyo. paano ka pumasok? Lumabas ka. Iniligtas kita ng maraming beses. Bakit ganyan pa rin ang trato mo sa akin? Ano ngayon? Mas gusto ko kapag dinilaan mo siya. Dilaan din kita pabalik. Nasaan ka? Ay, ang misteryoso naman. At may kandado. Ang cute ng dalawang matatanda. Baka niloloko ako nito. Hindi. Kailangan kong ibalik agad. Ito ay regalo para kay Liu Wange. Hindi ba perpekto ito? Tingnan ko kung ano ang ginagawa niya. Oh, nandito ka na? Ito ang hinihiling mo. Iwan mo na lang. Sige. Tingnan mo, ang hinihiling mo. Dinala ko na sa iyo. At ang ipinangako mong pabor sa akin. Salamat. Nasa kamay niya. Aba. Bomba? Ninakaw nyo? Bomba. Aba, ang cute. Magpa-cute ka nga. Iligtas mo ako. Magaling. Naantala na naman natin sila. Di iligtas mo ako. Gamitin mo ang healing pack. May darating na magliligtas sa iyo. Hintay ka lang. Long? Long, nasaan ka? Gabi na. Hindi ka umuwi? Oy, pare. Oo nga eh. Hemp, sigurado na nakita niya na maganda ang panahon at palihim na nagpamasahe. At hindi ako isinama, Hemp. Nasaan ako? Ito ang teritoryo ko, dakilang bayani. Bayani. Iniligtas mo ang mundo. Iniligtas kita. Hindi ba perpekto? Ako. Pwede akong maging utusan. Hindi kita papakasalan. Alam kong ikaw lang ang isa na kayang talunin ang Panginoon. Mula sa pagbalik ng panahon. Ang iyong panahon, ang tagamasid ay si Alice. Siya ang nagbigay sa iyo ng paraan para makuha ang mga kasanayan upang humanap ka ng pagkakataon para mabuhay sa katapusan ng mundo. Sino ka ba talaga? Ito ang mahinang bahagi ng sistema ng tubig ng buong lungsod, ang mahinang punto. Kung dito tayo gagawa, walang makakaalam. Bakit ikaw na naman? Hayaan mo siya. Ituloy mo. Hey, saan kayo pupunta? Bumalik kayo. Hindi ka napatay ng bomba noong nakaraan. Ngayon ginagawa mo pa rin ang ganitong gawain. Zhao Dalong, paulit-ulit mong sinisira ang aking mga plano. Ngayon, papatayin kita at wala kang mapagpahingahan. Sige, ibibigay ko sa iyo ang gusto mo.
Gusto mo bang mamatay? Eddie, gagawin ko iyan para sa'yo. Patay na siya. Ito ang reagent na palaging pinag-aaralan ng mga elder. Sobrang sabik niyang manalo. Sobra ang ginamit niya. Unang beses ko makakita ng ganitong kalubhaang backfire. Si. Ang bagay na iniwan ni Liuan Jie bago siya mamatay. Tiyak na nandito iyon. Patay na ba talaga siya? Tapos na. Nene, ito ang regalo ng tito mo. Ang kuripot mo naman. Magbibigay ka ng bulaklak na hindi pa bukas. Tingnan mo. Bakit biglang bumukas ang bulaklak na ito? Ito ay tinatawag na superpower. Bakit hindi ko ito napansin dati? Ito ay sikreto. Sa susunod, malalaman mo. Salamat, tito. Alis na ako. Alam kong hindi ka ordinaryong babae, pero ang superpower na ito ay may side effects sa iyo. Hindi mo na pwedeng gamitin mula ngayon. Ikaw, sino ka ba para sabihan ako? Wala kang karapatang pakialaman ako. Seryoso ako sa sinasabi ko. Sige, ipinapangako ko sa iyo. Hindi ko na gagamitin. Kung gagamitin ko ulit, edi para akong aso. Okay. Babaliin ko ang pangako ko. Yuer, anong gagawin mo? Sa wakas, para sa kanya ka ay handa ka ng bumalik. Sino ka para makipag-agaw sa akin? Bitawan mo. Ganyan kadali matalo? Lumabas ka. Bilisan mo. Lumabas ka. Sa digmaan, pwede ang daya. Magkita tayo muli. Buwisit ka. Galit ka pa ba? Sinaktan ko lang siya. Talaga bang hindi mo ako tutulungan? Ang tigas ng ulo mo simula bata ka pa? Tama na, hemp. Sa susunod, hindi na siya magiging maswerte. Ang maruming tubig mula sa nuclear ay sapat na ang lalim. Ang tubig na pangkonsumo ng tao ay magiging malaking problema. Hindi na ako nag-aalala tungkol sa pera. Ngayon, may problema na naman sa tubig. Kung walang tubig, tatapusin na lang nating lahat. Ang dahilan kung bakit nakikipagtulungan si Liuan Ji sa mga Hapon ay para kontrolin ang supply ng tubig at kumita ng malaki. Buwisit. Kaya pala ang mga tao ay hirap na mabuhay. Ang kailangan nating gawin ngayon ay mabilis na hanapin ang paraan para baguhin ang kalidad ng tubig. Kapag tuluyan ng nagbago ang tubig, wala na tayong magagawa kundi sumunod na lang. Sabi niya, dito mayroong bagay. Hoy, Hindi ka ba naging yung ano? naging ano ako? Ano? Bakit may pabango ka sa katawan? Bakit may amoy pabango ka? Si Lin Sinzu ang nag-aya sa akin para kunin ang kanyang mga gamit. Huwag kang makipagkulitan sa kanya. Alam ko na.
Ma'am, mahirap umuwi galing sa labas. Pero ito ay misyon para iligtas ang buong sangkatauhan. Huwag mo na akong dagdagan ng problema, okay? Anong iligtas ang sangkatauhan? Hintayin mo akong matapos sa mga dapat kong gawin. Babalik ako para paluin ka, okay? Ano ba talaga ang hinahanap niyong lahat? Bakit lahat kayo mahilig pumunta sa laboratorio na ito? Nakakainip dito eh, pero dati may isang bato. Napakaganda. Kumikinang. Kinuha ito ni Li Yuang. Anong kinuha ni Liu Angge? Huwag ka munang mag-alala. Matapos niyang kunin ang batong iyon, hindi na siya nagpakita muli, sa tingin mo. Kumakain ba ng tao ang batong iyon? Kumakain din ng tao ang upuan. Hindi ko alam kung makakapag-teleport ako papasok. Ito ba? Ito ay radiation core. Masasaktan ka kung ganyan mo hawak. Sana hindi pa niya alam ang sikretong iyon. Anong sinabi mo? Wala akong sinabi. Hindi ako nananakit ng babae. Pero may mga pagkakataon din. Ang kakayahan na ibinigay sa iyo ng ibang mundo, galing sa mga babae, di ba? Uwa. Tuwing nawawala ang kakayahan mo, o nagkakamali, may kinalaman din kami sa mga babae. Dahil sa magnetic field ng ibang mundo, hindi sapat na matatag, kami ang sisidlan ng kakayahan. Kapag masyado kang matagal na nakadikit, o masyadong malapit, hihina ang kakayahan. Ngayon, hindi mo na ako mababasa ang isip, di ba? Anong ibig mong sabihin? Para sa malaking bagay, kailangan munang iwasan ang mga babae. Nadumihan na niya ang pinagkukunan ng tubig. Ang tubig ng ating lungsod, malapit ng tuluyang madumihan. May kidlat ako. Papalitan ko ang positive at negative ng mga particle. Mula radiation maging wala. Kidlat. Ako. Oo, ikaw lang ang makakagawa. Sige, bahala na sa akin. Ako, isang dalubhasang tao na puno ng sigla at lakas, nandito ako umiihi sa batong ito. Paano kung maubusan ako ng baterya, hindi man lang ako iniwanan ng power bank? Mukhang maganda ang progreso. Ano ang sitwasyon sa labas? May ilang mamamayan na ang nalason. Mukha siyang mahina. Bakit hindi na lang siya mag-asawa ng mabuting lalaki? Bakit pa siya nakikialam dito? Ang lalaki. Kasangkapan lang naman. Anong sabi mo? Iba ka. Oo nga. Sa labas hinahanap na ang pumatay kay Liu Angge. Mas mabuting manatili ka lang dito. Ang munting sinta ay dapat ipalabas sa balita para murahin ng buong bansa. Sinabi ko na sa iyo wala siya sa akin. Wala rin siya sa bahay o sa club. Kaya sa iyo lang talaga siya. Anong klaseng lohika yan? 3 lang naman ang lugar sa mundo. Presidente Ruan. Nag-aalala rin kami kay Long. Matagal nang nawawala si Li Yuange. Sabi nila. Karapat-dapat sa kanya yon. Bukod sa mga akit, mahilig din siya magnakaw. Mga kaibigan, purong pagkakaibigan, kumusta sa inyo? Sa wakas natapos na. Ang iyong kakayahan ay ginamit ng ilegal. Papasok na sa sleep mode. Ano ang alam mo? Nag-electrify ako ng isang pirasong bato. Isang araw, mahigit 10 oras kong ginawa yon. Ano? Mga ate ko, kung may kailangan kayo, sabihin lang ninyo sa akin. Bakit kailangan pang mag-abala? Tumalon-talon ako para pumunta rito? Nasaan si Zhao Dalong? Zhao Dalong? Hindi ko alam. Naku, nawawala siya. Parang hindi na gumagana ang tracking ng relo. Huwag mag-panic. Madalas akong mawala ng aso. Ano ito? Siguro dahil matagal nang umalis ang host, masyadong maraming naubos na kakayahan. Okay lang. Natapos mo na ang iyong misyon.
Magsusunog ako ng papel na pera para sa iyo. Anong ibig mong sabihin? Kung mamamatay ka na rin, sasabihin ko sa iyo ang isang sikreto. Ang tanging malinis na tubig sa mundo. Lahat ay binili sa pangalan mo. At ngayon nasa akin na. Niloko mo ako. Kaya ang batong ito hindi kayang baguhin ang tubig. Ang tangang si Liu Angye hindi alam kung paano i-decompose, itinapon lang ito sa loob. At ngayon, ito lang ang makakapagpakalat ng radyasyon at makakapagdumi ng tubig, walang makakatakas. Bakit? Bakit nga ba? Napakatakot ng mundong ito. Gusto ko lang isama ang anak ko. Umalis na agad dito, bumalik sa planetang atin. Kaya pinaiwas mo ako sa kanila ay dahil alam mo na ang kakayahan ko mawawala kapag tinulungan kita. Matalino ka naman pala. Naaawa na akong patayin ka. Pero naisip mo ba? Natatakot ka na hindi ako mahanap ng mga kaaway. May lalaki ring makakahanap sa akin. Halika, halika Longge, halika na. Sabi ko sa'yo ang galing ng tracker na ito. Pati si Wang Kai, sabi niya maganda. Gamit mo, walang reklamo. Huwag mong kalimutan, ako rin ang iyong host. Kung mamatay ako, hindi mo rin matatapos ang plano mo. Bitawan mo siya. Pakawalan mo siya. Host, ano ang sinasabi ninyo? Nako. Kung gusto ninyong malaman, pumunta kayo sa kwarto ko mamayang gabi. Kayong mga cute, bakit niyo ako pinapabayaan? Buhay pa ako? Bakit kayo nagpapatira pa? Malapit ka nang mamatay. Hindi. Malapit na rin tayo. Ang hydrating face mask na ginagamit ko dati ay 20 beses na mas mahal. Ay, ikaw na gastador na cute. Ngayon, halos hindi na natin kayang bumili ng tubig. Bakit mo pa pinapaganda ang mukha mong pangit? Long, diretso na tayo hanapin ang pinagtataguan ng tubig at bawiin ang tubig. Pero wala akong kakayahan ngayon. At wala na rin akong kakayahang lumaban. Eh yung kakayahan mo, paano mo nakuha dati? Gusto mo bang subukan ulit? Parang hindi maganda kung tayong apat magkasama. Alice, hindi mo ba sinabi, ang away ay parang lamang. Buong gabi na tayong nag-aaway. Bakit walang epekto? Kayo mga tagalupa, sabi nyo ang away ay lambing at ang mura ay pagmamahal, di ba? Hindi ko pa naranasan ang ganitong sitwasyon. Pero kahit polusyon sa tubig o pinsala sa host, kailangan nating hanapin si Lin Xingzu. Ayoko ng kakayahan. Gusto ko nang umuwi kay mama. Uy, Longge ito ay. Wala bang masayang pamilya? Longge, hindi maganda. Nakapaligid sila sa labas. Sabi nila, monopolyo mo ang tubig, pinataas mo ang presyo, at ikaw daw ang naglagay ng lason. Ngayon buong lungsod ang nagsasabi na nakikipagsabuatan ka kay Xiao Daozi. At sasaktan mo ang lahat ng tao. Ang babaeng iyon ay sobrang kasuklam-suklam. Pumunta kay Lin Xingzu para bilhin ang kanyang tubig. Ibigay sa lahat. Sasamahan kita para harapin si Lin Xingzu. Meron akong kay Liu Angye. Ebidensya ng pakikipagsabuatan sa mga taga-isla. Laban. Mga misis, alis na. Sapat na ito para makaalis ako. Sa susunod na buhay, magiging payapa na. Yamang tubig. Ang mundo ay ganito lang pala. Kakaiba. Sa lungsod N, walang ulan kamakailan. Dito mo nawala ang iyong kakayahan. Ito rin ang pinagmulan ng maruming tubig. Subukan natin dito, wala na tayong ibang choice. Malapit na ang katapusan ng mundo. Bilisan mo, bilisan. Sinabihan kitang lumayo sa kanila, pero dinala mo pa rin sila para mamatay. Kung hindi kita papatayin, pagdating ng katapusan ng mundo, mamamatay tayong lahat. Ikaw ang nagdumi ng tubig. Pinatay mo rin si Liyuan. G. Lahat ng sakuna sa mundo. Ikaw ang may gawa. Bakit ako ang sinisisi? Ganito lang pala ang ibang mundo. Ang walang kakayahan ay walang silbi. Talagang malakas ang X organization.
Nasa loob ng host makihalo sa inyong mga tao, pero mas matalino kayo sa amin. Pero may paghahanda kami. May trump card kami. Kapag ang isang host ay hindi makontrol at inaatake ang pangunahing host, ang enerhiya ng ibang mga host ay magiging malakas. Ngayon na, Ang galing ko talaga. Pwede na akong maging Dragon King. Tingnan mo, walang kwenta ang tubig na iniimbak mo. Venhai. Ang galing mo, Dalong. May respawn ticket ka ba? Hindi ko pa nakuha. Kung wala, okay lang. Venhay, 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 Venhay. Totoo? Talagang nawala na ang mga black spots. Oo, okay na ang lahat. Ay, sa balita pa nga, nabibigyan si Ginoong Zhao Dalong at si Ginang Ruan Susu ng Outstanding Entrepreneur Award. Sa buhay na ito, may pera, sikat, at pakinabang. At may maganda pa. Hindi na sayang ang buhay. Kaya kung kalkulahin, wala pang isang buwan. Bumalik ka na rin. Nawala si Suso. Baka lumabas lang para magsaya. Huwag kayong masyadong mag-alala. hindi ganoon kasimple. Ang mga natitirang lason sa katawan niya ay hindi pa ganap na naalis. Siya na lang ang natitira na subject ng eksperimento. Sa tingin mo, posible bang makita ko ang sarili kong kamatayan? Mas cute ka na sa tingin ko. Nagkakaroon ka na ng hallucination. Pupuntahan ko muna si Susu. Ingat ka. Huwag. Sandali, yung gusto kang makita ng tito ko. Ako. Kumain lang naman. Sabihin mo na lang sa akin. Siguradong pupunta ako. Bakit kailangan manakit? Mr. Zhao, matagal tayong hindi nagkita. Ikaw pala. Ang galing mo naman, Mr. Zhao. Tinulungan mo akong alisin. Si Li Yuange na walang kwenta. Gusto ko ang kalaban na tulad mo. Sige, ipagpatuloy natin ang laban. Anumang oras, handa ako. Kalokohan ito. Sabi ko, 5 na ang magkakasunod. Hehehehehe. Go ang nilalaro natin. Akala mo ba Gomoku? Bata, interesting ka pala. Kaya pala sobrang gusto ka ni Ling Yu. Sa iyo na siya. Kumpiyansa ako. Pamilya na tayo mula ngayon. Sa tingin ko, ang sabihin nito ngayon ay, napakaaga pa. Bata pa tayo, aalis na muna tayo. Hoy, huwag kang umalis. Hindi pa tapos ang laro. Ang laro naming dalawa ay, hindi pareho ang diskarte. Anong laro? Hoy, kahit na taga-ibang mundo ka, pwedeng maging pamilya tayo. Huwag mo akong pilitin gamitin ang ultimate move ko. Subukan mo. Hahaha. Simula pa lang ng laro, Anong balak mo? dahil hindi magamit ang susi, natural na mag-iisip ako ng ibang paraan. Lilipulin ang islang bansa? Ang mga taga-isla na ito ay isa lamang piraso ng aking piyesa. Kung hindi magtagumpay, tiyak na talo. Ang Panginoon ay magdadala sa atin sa bagong planeta. Mawawasak ang daigdig. Kayo lang ang mamamatay, mga sinta ko. Ikaw, matandang sinta. Ang tanging magaling mo ay ang daya mong ginamit kanina. Kung kaya mo, alisin mo yung daya mo, laban tayo ng patas. Alam ko kahit na ikaw lang ang makakapagmanipula ng susi, ngunit hindi mo ako mapipigilan na patayin ka. Akala mo ba makakatakas kayo? Alice, Zhao Dalong. Anong ginawa mo sa tiyuhin ko? maghiwalay na kayo habang maaga. Wala siyang magandang intensyon. Huwag kang magsalita ng walang basehan. Siya lang ang pamilya ko. Kung hindi ka reincarnation ng Keystone, hindi ka niya ituturing na pamilya. Xiao Ai, anong nangyari sa'yo? Huwag kang mahulog ha. Hoy Alice, anong nangyari sa'yo? Ang atake ni Baiki nasira ang protection ko. Ubus na ang enerhiya ko. Hindi na ako pwedeng gumamit ng skills ng Organization X. Ang base ng Black Tech ay napakalalim at misteryoso. Ngayon, walang kwentang mamatay. Ang kanilang Black Tech base napakahusay pala. Mayroon ba tayong high-tech? Pupuntahan ko at papatayin ang matandang iyon. Ngayon lahat ng enerhiya nasa ating dalawa na. Ikaw ang tanging pag-asa. Ngayon,
Lahat ng enerhiya ay nasa atin dalawa na. Ikaw ang tanging pag-asa. Ibig sabihin, tapos na tayo? Hindi naman talaga walang paraan. Ang pangunahing gawain ay protektahan si Ling Yue. Siya, Sa araw ng huling paghuhukom, dapat i-activate ang spiritual key. Ang 3 kristal na susi ng depensa, nasa kamay ko na lahat. Bakit ang bagal? Hindi ba sinabi mo na siya ay nasa loob ng kristal? Maaaring dahil sa nakaraang eksperimento na apektuhan din ang kanyang pag-unlad. Kung hindi siya, ikaw ang nakahiga dito. Dapat mong malaman na ang ating planeta ay mawalan ng enerhiya, ano ang mangyayari? Uy, maaari kong ibigay ang lahat ng sa akin sa inyo. Iuwi na ninyo ako at ang aking anak. Kontrolado na ni Bai Chi ang lugar na ito ng lubusan. Isa lang akong alien na gustong mabuhay. Ano? Nasaan siya? pasensya na. Akala ko sobrang lakas ko, kaya kitang buhayin muli. Pero ngayon, hindi ko na rin kayang protektahan ang sarili ko. Huwag kang mag-alala, tiyak na gaganti ako para sa'yo. Ang munting sinta na ito, hindi ko siya patatawarin. Tingnan natin kung paano mo ako hindi patatawarin ngayong araw. Anong gusto mong gawin? Hindi ako nananakit ng babae. Ikaw, matagal ka nang nahulog sa kanyang bitag. Hakbang-hakbang, dininamdam ang iyong tanging tirahan. Hanggang ngayon, nagpupumilit ka pa ring maniwala. Anong gusto mong gawin? Sa'yo na ito. Amo, alam kong ikaw iyon. Na-save mo ang aking anak. Dati akala ko ang pagkompromiso ay magdadala ng kapayapaan. Ngunit hindi pala. Mula ngayon, handa akong gumawa para sa'yo. Sino nagbigay sa'yo ng crystal energy? Lin Xingzu. Talagang mas mabuti pakiramdam ko. Ang talino niya talaga. Ano? Anong ibig sabihin? Hindi lang ako ginamot nito. Pwede ring pigilan si Baiki na magtagumpay. Sa tingin ko, nagbaliktad na siya. May lason ba ito? Siya ang vessel ni Baiki. Ang pinakamahalaga ay ang kristal. Ibinigay niya sa'yo ang kristal. Wala nang silbi ang vessel niya. Para kay Baiki, hindi na siya makakapigil sa'yo. Bakit niya ginawa iyon? Anong ibig sabihin? Hindi ako mabuting tao. Pero hindi rin ako yung tipo na basta-basta na lang, di ba? Talaga? Bakit ang lamig at tigas ng katawan mo? Parang bato. Ikaw na lang ang maaasahan ko ngayon. Ang enerhiya ng kristal sa kanyang katawan ay pinakamalakas. Hindi ko basta-basta hahayaan si Zhao Dalong na makinabang dito. Huwag kang makialam sa buhay ko. Ang dami mong satsat. Bumisita ka na naman sa tiyuhin mo? Tiyuhin ko iyon. Ang nag-iisa kong kamag-anak. Bakit hindi ko siya pwedeng makita? Hindi. Alam mo ba ang tungkol sa iyong pinagmulan? Siyempre, wala akong mga magulang mula pagkabata. Pinalaki ako ng tiyuhin ko. Wala ka bang nararamdaman na ang ulo mo ay malaki at ang katawan ay payat? Kahawig mo ang isang bagay? Hindi ako poste ng kuryente. May laman naman ako. Mukhang hindi pa niya alam na siya ang susi. Saka nga, gaman ang pakiramdam. Mukhang mamahalin ito. Tikman ko naman. Oh, ikaw, hindi ka karapat-dapat. Ang kuripot mo. Maniniwala ka ba? Hintayin kitang maging keystone. Tutunawin ko iyon. Nako, natakot ako. Sa wakas, naabsorb na lahat. Naku, problema. Siguradong natuklasan na nila ako. Lahat ay dahil sa tadhana.
kasama ang pagkamatay ni Liu Angi. Maliban sa kanya, sino mang lalaki na lumalapit sa iyo, tiyak na hindi magiging maganda ang resulta. Ikaw rin ba? Iba ang ating misyon. Hindi ko masasabi sa iyo ang marami. Ay, si Susuko ay bumalik na. Parang nakatira na kayo sa bahay ko. Sabi ko sa iyo ang tito ko ay mabuting tao. Tingnan mo, ito, ibinalik si Ate Suso. Tama ang sinabi niya. Ang babaeng ito ay talagang masama. Lahat ay sinabi ayon sa iyong utos. Ang Panginoon ay palaging iniisip na ang mga tao ay matalino. Kapag haharapin sila, kailangan mag-ingat ng doble. Ang pagkatao, ganoon lang. Nag-aalala ako na baka ang taong iyon ay makaantala sa ating progreso. Sa halip mas mabilis na patayin at kunin ang chip. Matalino ka. Pero dito, kailangan mong sumunod sa akin. Huwag po kayong magalit, mali ako. Hemp, hanapin ang paraan upang i-activate ang susi ng kaluluwa. Bumalik ka sa akin. Ayon sa usapan, Kuya Long, iniligtas mo ang buhay ko. Ako si Pang Lei, dapat gawin ang lahat para sa iyo. Pero, ang problemang ito, Lazy, alam ng kuya pinahihirapan kita. Pero ngayon, sa tabi ng kuya wala ng taong mapagkakatiwalaan. Alam mo? sa mundong ito ang pinakamahalaga ay ang katapatan. Hindi ba si ate? Walang problema. Alam ng kuya na maaasahan ka. Hehe. Oy, bilisan mo at pumunta ka rito. Oo, uminom ako. Sinasabi ko sa iyo. Sa loob ng 10 minuto, bilisan mong pumunta rito. Kung hindi, sasampalin kita ako. Hindi, sino yung kausap mo sa telepono, ang yabang mo? Ang asawa mo. Hindi. Yung asawa mo, lasing ba? Sabi ko, yung asawa mo ako. Oo, yung asawa mo. Yung asawa mo. Ako yun. Ako. Ano ngayon ang gagawin natin? Umalis na tayo, Kuya Long. Eto. Matamis ba? Uy, magmadyong ba tayo? Kulang tayo ng isa. Panalo ka na sa buhay. Kumusta ang sugat mo? Wala na yung malala. Sabi mo, balak ni Baiki na patayin kayong lahat. Anong ibig sabihin noon? Dahil hindi makuha ni Baichi ang kristal. Kaya nag-aaral siya ng ibang paraan. Para pigilan kang i-activate ang susi. Kailangan niyang unahan ka. Patayin ang host. Hindi ko pa rin maintindihan. Bakit mo ako tinutulungan? Una, iniligtas mo ang anak ko. Mula sa kamay ng taga-isla na si Zuomu. May utang akong loob sa'yo. Pangalawa, walang silbi si Baiki sa kristal. Yung mga baluktot niyang pamamaraan, mamamatay din naman ako sa kanya. Mas pipiliin ko na lang na tumaya sa'yo. So, ang katapusan ng mundo. Hindi talaga dahil sa nuclear waste. Si Baiki pala yung matandang cute. Ang universo, tulad ng lahat ng bagay, mayroon ding cycle. Noong nakaraang buhay, mahirap ka. Sa buhay na ito, ikaw ay isang Diyos ng digmaan. Ito ang karma. Sabihin ko na nga ba, siguradong may magandang nangyari sa angkan namin. Mas masaya pa sa Diyos. Sabihin mo na, ano bang dapat kong gawin para mag-transform? Para patayin si Baiki, na matandang cute. Hanapin ang kristal ni na Wenhui at Ruan Susu. Malamang na reincarnate na si Wenhui. Saan tayo hahanap ng kristal? Alam ko kung saan. Pumunta ako dito sa gabi. Ano? Tatawag ka ng kaluluwa? Ang bangke ni Wenhui, nakatago dito sa lahat ng oras. Ngayon, may maintenance ang CCTV. Nagpapalitan ang mga guwardiya. Kaunti na lang ang oras natin. Si Baiki ay sobrang kakaiba. Yung bangke ng dalaga. Iniwan dito ng matagal. Ang galing! Tingnan mo siya, parang natutulog lang. Sa malawak na dimensyon ng oras, walang tunay na kamatayan. Lahat ay pwedeng tawaging nasa hibernation. Ikaw at siya bilang host, sa teorya, basta may kristal, ay hindi kayo mamamatay. Host. Yung kristal mo, bakit nasa labas ng katawan? Dahil hindi ako tao. Sige, ipapaliwanag ko sa inyo mamaya. Ngayon, kaunti na lang ang oras, sundin ang utos ko. Hawakan ang mga kamay nila. Bakit isa lang? Bakit hindi mo mailabas ang itlog mo? Sino ang sinasabi mong manok? Walang enerhiya ang kristal ni Wenhui, kaya wala pa ring silbi. Maghahanap ako ng power bank. I-charge ko siya saglit. Sa palagay ko,
Kailangan munang buhayin ang host body para muling magkaroon ng enerhiya ang kristal. Hindi naman ako si Yanwang. Paano ko siya bubuhayin? Lahat ng alam ko, sinabi ko na sa'yo. Ano ang dapat gawin? Hindi ko talaga alam. Akala ko na ayos na ang problema, pero hindi ko inaasahan. Meron na naman. Pwede ko na bang kunin ang kristal mo? Anong ginagawa mo? Uy, Long. Basang-basa ako sa ulan na ito. Hindi tama. Bakit ang kati-kati? Ikaw, nitong mga nakaraang araw, saan ka nag-enjoy? Hindi naman. Huwag mo akong mahawa. Wala naman. Uy, Long. Baka may problema ang ulan na ito. Ang ulan na ito ay simula ng katapusan. Lumilitaw ang kristal. Ibig sabihin, nasira ang hadlang ng black hole. Malapit nang mawasak ang Earth. Sinasabi mo bang ang masamang ulan na ito ay dahil sa akin? Galing ka sa ibang mundo. Ang napiling tagapagligtas. Ang tagumpay o pagkatalo ay dahil sa iyo. Tama, lazy. Natuto lang ako ng 2 kasanayan. Subukan ko sa iyo, ha? Ay, naku. Baka naman masyadong malakas ang kasanayan ko. At napasabog ko siya. Kung gusto mong matulog, dalhan mo ako ng cotton pants. Matulog ka na. Pagpapagaling. Ikaw ba ay may itinatago sa amin? Wala ako. Kanina ginagawa ninyo akong eksperimento. Ngayon sinasabi ninyo akong isang sisidlan. Ang totoo, wala talaga ako. Ako lang ay isang kasangkapan na pinaglalaruan ninyo. Sabi ng tito ko, kakaiba ang ulan na ito. Ang proyektong Arco ay uunahan na. Bukas na ang press conference. Sasama ka ba sa akin? Arco. Ano iyon? Hindi ko alam ang specifics. Narinig ko lang na may hindi tinatablan ng patalim at bala at immune sa lason. Mabuti siguro ang ginagawa. Mabuti. Sa kanyang ugali, siguradong peki iyan. Hindi ako naniniwala, siguradong bitag iyan. Sa tingin ko, pumunta ka na lang. Baka mayroon siyang paraan para buhayin si Wenhui. Sige, bukas haharapin ko ang cutie na iyan. Sabihin, Ang mga taong naapektuhan ng ulan, mga 500,000, nakuha na ni Zhao Dalong. Kahit man lang 2 kristal, kaya. siya ang may kasalanan. Anong kakaibang skill iyan? Sobrang pagod ako. Nakahawak ka sa maraming magagandang babae. Siguradong natutuwa ka sa loob-loob mo. Anong magagandang babae? Mga matatandang babae lang. Ewan ko kung saan nila narinig. Anong psoriasis at katarata, lahat gusto ako ang magpagamot. Kung magpapatuloy ito, masisira na ang kamay ko. Kung hindi, mag-disinfect ka muna. Ikaw. Oy, Susu, okay ka na ba? Sige, hindi ko rin makuha ang kristal. Okay lang. Kung hindi makuha, edi hindi. Ang importante, ayos ka. Sa totoo lang, dapat nang puntahan ng dakilang manliligaw ang tiyo. Ayaw pumunta. Hala, tingnan mo ito. Ngayon, ipapakita ko sa inyong lahat ang aming kumpanya ang proyektong ARC na magliligtas sa lahat. Ito ang aming eksperimento. Bakit nangyari ito? Pakawalan mo siya. Dumating ka na sa wakas. Hahaha. Nakita nyo? Ang galing ng teknolohiya natin. Walang gas-gas. Manloloko ka. Sa tingin ko, isa kang kaibig-ibig na amo. Ginoong Zhao, alam kong hindi mo ako gusto. Kung ibibigay mo sa akin ang susi ng espiritu, tutulungan mo akong matapos ang aking pananaliksik. Ang mga tao sa lungsod N ay magpapasalamat sa iyo. Panaginip mo yan. Wala kang mababago. Pero nagpapasalamat ako sa iyong katapangan. Naniniwala na sila sa sinabi ko. Ang mga tao dito ay nasa ilalim na ng aking kapangyarihan. Mahal. Mga mamamayan, ang lason na ulan kagabi ay ginawa ni Zhao Dalong. Ang relo sa kanyang kamay ay bigay ng kaaway na bansa. Siya ang traidor. Kasinungalingan.
Kapag umilaw ang mukha ng relo, uulan muli ang lason. Kaya mo bang simulan? Tingnan natin kung sino ang nagsisinungaling. Ano? Hindi mo kaya, di ba? Halika, tanggalin ang relo niya. Teka. Dati, naniwala ako sa iyo. Ang iyong enerhiya ay magbabalik sa iyo sa buhay. Eto na naman. Si. Dahil pumunta ako rito ngayon, hindi ako nagbabalak na bumalik ng buhay. Tito, bakit ganito? Sabi ko na nga ba, siya ay kasama ko. Hindi siya pwedeng mamatay, at ang kristal ay hindi dapat mapunta sa kamay ng tito mo. Kung sakaling mamatay siya. Ang kristal, pwede ba nating ibigay kay Tito para iligtas ang iba? Ngayon naniniwala ako na hindi ka na kay Baiki. Ang cute mong utak, walang silbi sa kanya. Umalis na tayo. Oo nga pala, Susu. Sa bahay ka lang at magpahinga, huwag gumala. Oo, sige, laban lang. Tito, anong ginagawa mo? Hindi ba tayo iisa na pamilya? Bakit ang bigat ng tama mo? Maayos naman ang live ko. Pumasok siya at ginulo. Uy, babaeng ito. Bakit pabor ka sa iba? Wala ako. Pwede ninyo siyang dalhin. Iwan mo ang relo sa akin. Ang kristal ay pumili na ng host. Ang pagbabalik ay hindi maiiwasan. Hindi mo ito mapipigilan. Ikaw pa ang nagsasabi. Kung hindi dahil sa iyo, binuksan mo ang kanyang enerhiya nang walang pahintulot. Ngayon, hindi pa ganap na nailalabas ang enerhiya. Kung hindi, ang lungsod ay malapit ng masira. Alam mo ba kung ano ang sumunod? Gaano kalaking sakuna ang mangyayari? Ikaw, tumahimik ka. Sa ngayon, kailangan kitang buhayin muli. Tungkol kay Ginoong Li Yuange, nais naming humingi ng paumanhin. Dahil nangyari na ito, hindi na kailangang magsalita pa. Ito ang huling bote. Pagkatapos inumin, ang iyong enerhiya ay tuluyang itatago. Sa mga nakaraang araw, ang lakas ng protektadong lugar ay biglang humina. Ang nuclear radiation ang magdidikta ng pagkasira ng black hole. Magsasagawa pa sila ng aksyon sa mga susunod na araw. Hanggat hindi lumilitaw ang pinagmulan, hindi sila magtatagumpay. May oras kayo upang magpatuloy. Anong petsa ngayon? Bukas ba ilalabas ang nuclear wastewater? Hindi ka ba isinilang na muli? Hindi ka lang namatay. Nagulat ako na hindi ako namatay. Kakaiba talaga. Hindi naman siya ganun kagaling. Ang high-tech ng X organization ay lubhang misteryoso. Hindi namatay dahil sa swerte lang. Sino bang nakakaalam kung bakit ka masaya? Hi. Ang swerte ay bahagi rin ng kakayahan. Isang magandang balita at isang masamang balita. Alin ang uunahin mong pakinggan? Ang magandang balita. Ang magandang balita na dala ni Lin Shinju. Sinubukan ni Baiki na ibalik ang malaytao ni Wenhui, pero hindi alam kung bakit. Ang katawan ni Wenhui ay may mga palatandaan din ng pagkabuhay na muli. Yes, yehey. Ang masamang balita. Nawawala si Ruan Susu. Dumating ka na. May nalaman ka ba tungkol sa Mystical Key? Muntik ko nang ma-decode ang mga talaan ng komunikasyon mula sa ibang galaxy at nakaugnayan ko ang kanilang pinuno. Pumayag silang tulungan tayo. Matapos ang dakilang layunin. Talaga? Napakahusay ng pagkakagawa. Balita ko, gumagawa kayo ng mga kalokohan sa likod. Galit na galit si Amo. Sino kami para gawin yon? Si Baiki ang inyong Diyos. Sobrang iginagalang namin siya. Kung hindi ka naging maayos. Matagal na sana kitang pinatay ni Amo. Tungkol sa nobya ko kinidnap siya, pinadala na ang mga litrato. Busy kami ngayon. Ang mga maliliit na bagay sa bahay, huwag mo na kaming abalahin. Kung wala siya, lahat kayo mamamatay. Sa lungsod na ito ngayon, araw-araw daan-daan ang nawawala. Wala na kaming oras para dyan. Kung gusto mong sisihin mo si Zhao Dalong dahil nakipag-alyansa siya sa mga taga-isla. Sa panahong ito, mahalaga ang kristal ni Ruan Susu. Tanging ang mga insider lang ang makakakuha sa kanya.
Si Baiki na naman. Pupuntahan ko at papatayin. Bumalik. Pamilyar ang lugar na ito. Abandonadong pabrika. Pabrikang pinabayaan. Sasamahan na lang kita. Pwede mo ba akong bigyan ng invisibility skill, tapos gamit ko ang teleport ko? Hindi ba yun sobrang lakas? Kung pwede mag-evolve ang skills, hindi naman imposible. Pwede mo ba akong halikan ulit? Para ma-upgrade ang skill ko. Narinig ko, yung mga sinaunang mandirigma kung gusto nilang ma-master ang pinakamalakas na martial arts, ano bang ginagawa nila? Hindi pa kayo umaalis? Bitawan nyo na si Suso. Gusto naming magpalit ng buhay. Sige, ako na ang papalit sa kanya. Si Alice ang gusto namin. Sa mga susunod na araw na ito, pwede mo akong patayin. Kung patayin mo ako, hindi ka rin makakalabas dito. Gusto nila ako. Yang kasuotan mo. Hindi naman talaga ikaw ay anak sa labas ng isang malaking amo mula sa isang islang bansa. Mukhang hindi na maitatago ang bagay na ito. Kahit si Saki na taga-isla ay alam. Hay, bakit hindi ka nalang umuwi at sabihin sa tatay mo, tigilan na ang pagtapon ng nuclear wastewater? Makinig ka sa akin. Hindi ako tao. Sige, ganyan ang laro, ha? Dati sinabi ni Lin Xingzu na hindi siya tao. Ngayon ikaw naman ang nagsasabing hindi ka tao. Aaminin ko na. Hindi rin ako tao. Ako ang reinkarnasyon ni Sun Wukong. Bakit hindi ako makagalaw? Pipilitin kita ngayon. Iligtas si Wen Hui kaagad. Naiintindihan mo ba? Wen Hai, Amo, gustong makita ng mga taga-isla, ang aming lakas. Hindi sila dapat katakutan. Narinig ko, ginamit nila si Ruan Suso para takutin si Zhao Dalong. Ibigay si Alice. Lin Xingzu, ikaw talaga traidor. ito ang mga nangyari pagkatapos mong mamatay. Noong buhay ka pa, Longge, may utang ako sa iyo. Ngayon, susundin ko ang iyong utos. Kailangan mo lang mabuhay ng maayos. Protektahan ang enerhiya ng kristal. Mas mahalaga iyan kaysa sa lahat. Hindi lang alam kung ano ang kristal na ito talaga ang silbi. Batay sa nakaraang buhay, mga wala pang isang buwan na lang darating na ang katapusan. Ngayon, gagamitin nila si Susu para ipagpalit kay Alice. Hindi naman nila gusto ang kristal. Kung gayon, ano ba talaga ang gusto nila? Ang enerhiya sa Earth ay unti-unting nauubos. Hindi bale, ginawa mo na ang iyong makakaya. Bakit ka nandito? Matandang kaibigan, kapag lumitaw ang siwang ng oras at espasyo, hindi na tayo magkikita muli. Dumating ako para magpaalam sa iyo. Nananaginip ka. Sa pagkakataong ito, hindi kita hahayaang magtagumpay. Kung walang balat, saan kakapit ang balahibo? Ang tatlong puwersa ay nag-aaway. Magiging mas magulo ang enerhiya ng mundong ito. Mas magulo. Hindi mo mapipigilan ang paglawak ng black hole. Panginoong Dominador, dahil sa pagkakataong ito ay lumitaw ka sa ganitong paraan, ibig sabihin, hindi mo na rin napigilan ang iyong sarili, di ba? Sutil, tingnan natin kung ano ang magagawa mo. Kung wala ang balat, saan kakapit ang balahibo? Nakuha ko na. Wala akong silbi, puro sakit at kapansanan lang ang naidulot ko sa inyo. Ako ay walang sakit o kapansanan. HMP. Ang sakit sa utak ay kapansanan din. PWE. Hayop. Mukhang nasa kanya pa rin ang kanyang kristal. Pero kailangan siyang magkaroon ng kamalayan. O kasanayan. Isa sa dalawang ito. Pero kahit ang pinakamataas na kasanayan ay hindi ko alam kung ano. Hoy, subukan mong murahin pa ako ng ilang beses. Walang hiya. Ayaw ko. HMP. Talaga bang handa ka na ipagpalit si Alice kay Ruan Susu? Ayaw kong gawin iyon. Hindi. Kailangan mong ipagpalit. Ngayon, wala nang makakapigil sa akin. Ang tagal na nasayang. Hindi man lang natalo si Zhao Dalong. Anong ipinagmamalaki mo? Ano ba siya? Ngayon, iba na ako.
Huwag mong maliitin ang kanilang kapangyarihan. Gamitin natin sila para lubos silang sirain. Anong inahing baboy? Huwag kang magpatawa. Wala namang ganyang kagandang inahing baboy. Perlas iyon. Ang batong iyon ni Ruan Susu, ang pinakapangunahing, ang dalawa pang bato, kung wala ang ina. Magiging hindi balanse ang mundo. Pero sinubukan na natin lahat. Hindi ito mailabas. Ang perlas ay natural na kasama ng ina. Iisa lang ang mapipili. Oo nga. Ano ba talaga ang ultimate skill ko? Ang mahika ng ibang mundo ay iba-iba. Ang iyong ultimate skill ay batay sa iyong pangangailangan. Paano makukuha lahat? Kailangan ko ba kayong patayin? Uy, anong nangyari sa'yo? Talaga bang huli na? Wala ring epekto ang healing spell. Iba siya sa normal na tao. Hindi gumagana ang surface healing. Kailangan ng malalim na paggaling. Bug pala siya. Ang ganitong low energy state niya ay isang mekanismo ng pagprotekta sa sarili. Kung sabihin natin kung ngayon ibigay siya kay Saki ng isla. Kapalit si Ruan Susu. Kung kunin muna ang gintong bato. Ano ba yung masamang ideya mo? Paano kung hindi sila totoo sa salita? Di ako. Mawawala ang dalawa. May paraan ako. May paraan ako. Saan ka na naman nagpagala-gala? Wala kang pakialam. May paraan ako. Kung hindi ka naniniwala, dito ka na lang magbantay sa kanya. Anong paraan ang sinasabi mo? Dapat mong sabihin, Prinsesa, turuan mo ako. Prinsesa, turuan mo ako. Saan galing yan? Galing sa tito ko. Sabi niya, si Zhao Dalong, kapag wala siyang lakas, ibigay sa kanya ito. Akala ko, kapag tibi siya isang araw, Ibigay sa kanya. Alam mo namang ang tiyuhin mo ay kalaban natin. Pero humahadlang ka pa rin. tingnan mo. Ngayon, kaya na bang bumalik? Kung hindi ako nagkakamali, ikaw ang babae ng tiyuhin ko, di ba? Mula nung unang araw mo pa lang dito, pakiramdam ko may kakaiba sa iyo, para tulungan mo kami, o para saktan kami. Tapos ka na ba? Ikaw ang pamangkin ni Baiki. Kung sa tingin mo ay mapanganib si Baiki, mas mapanganib ka pa kaysa sa akin. Hindi ko kayang tiisin, ang babaeng tulad mo na pabago-bago ng isip. Wala kang alam. Makakasira ka lang ng mahalagang bagay. Sinaktan mo ako. Anong tapang mo? Ikaw, munting cute. Hinampos mo ako. Papatayin kita. Ikaw, masamang babae. Hinampos mo ako. Papatayin kita. Kuya, sila talaga ang nag-away. Bakit tayo ang target nila? Babae kasi, alam mo naman. Kuya, nakalak tayo sa labas. Di mabuti. Halika, kuya, iinom tayo. Kuya, ayos ka lang ba? Matagal na, walang nangyari. Bakit biglang lumabas? Kuya, Ang init, bakit ganito? matapos kanyang iligtas, naging ganito siya. Wala akong ginawa. Dalong, alam kong gusto mo akong ayusin. Pero maniwala ka sa akin. Ipalit mo ako sa pagbawi kay Susu. Babalik akong ligtas. Ano? Ihatid mo na lang ako ng ganito. Ano yung iniinom mo? Huling bote na ibinigay ng tiyuhin ko. Talagang iinumin mo ang binigay ng tiyuhin mo? Hindi ba marunong kang mag-time travel? Bumalik ka sa dati bago ka uminom. Hindi na makabalik. Kuya Long. Kanina ba ay may lumutang na bagay? Baiki itong gago. Wala naman si Alice. Ano ang gagawin natin ngayon? Kung nakinig ka lang sa akin, hindi sana ganito. Alam mo na noon pa na siya ang linyaw. Ngayon lang nalaman. Kung alam ko noon pa, babantayan ko siya. Iwasan makipag-ugnayan kay Baiki. Si Ling Yue bilang kahinaan ni Baiki. Ang galing ng taktikang ito. Bakit hindi mo sinabi kanina?
Mahirap maintindihan ang impormasyon ng universo. Hindi naman ako ang Panginoon. Paano ko malalaman lahat? Ano ngayon ang gagawin? Matulog, bukas papalitan si Ruan Susu. Bitawan mo si Susuko. Nasaan ang taong kailangan natin? Susu, okay ka lang? Ako ayos lang. Pero kayo? Paano naging relo si Alice? Mahirap ipaliwanag. Umuwi muna tayo. Ilabas mo muna ang iyong kristal. Hindi ba't hindi ko mailabas ang kristal ko? Huwag mag-alala, may paraan kami. Ngayong hiwalay na ang susi ng espiritu, magulo ang depensa at repair na kristal, kailangang pilitin ang pag-activate ng destruction program. Ito ang pinakamagandang pagkakataon. Ha 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 ha! Tiyak kong ilalabas ko ang lahat ng enerhiya. Lahat ng kalaban ko ay mamamatay. Kunwaring patay? Uwan. Kung magpapatay-patay ka, iisipin ni Baiki na nailabas ko na ang kristal. Lalapit siya sa atin. Batay sa na-decode ko sa Alien Cloud, ang resonance data sa pagitan ng mga galaxy ay may malinaw na abnormalidad. Malamang inilipat ng Dominador ang karamihan ng enerhiya sa Earth. Madali ba silang lokohin? Ito ang dala ko mula sa Ex-Nebula, na kayang alisin ang 5 pandama. Paano kung hindi ako pumayag? Paano kung hindi ako? Ngayon, wala nang bisa ang susi ng espiritu. Si Alice ay nasa kamay ng mga taga-isla. Ito lang ang epektibong paraan. Nakita ko na. Maraming kakaibang bagay, di ba? Talaga ninyo akong ginagawang ginipig. Gusto mo bang mamatay talaga? Sino ka ba at nagsasalita ng ganyan? Dito sa akin. Wala akong pakialam kung saan ka galing. Dito ang bahay ko. Pakilabas ka ngayon din. Anong tingin mo? Kung ayaw mo, lumabas ka rin. Mukhang nagbago ka. Ginagawa ninyo akong eksperimento. Ang buhay at kamatayan ko. Anong kinalaman nyo? Sa totoo lang, nandito ako palagi. Naghihintay sa iyong pagbabalik. Nang makita kitang bumalik ng ligtas, napaginhawa ako. Alis na ako. Sabi ko na nga ba, ang teknolohiya ay kapangyarihan. Matagal na pananaliksik, hindi pa rin kayang galawin ang enerhiya ng katawan. Mga tanga kayo. Ang simpleng problema, hindi nyo kayang lutasin. Ginoo, hindi ito kayang gawin ng kapangyarihan ng daigdig na malulutas. Bobo. Ano? Bumabalik ang radioactive wastewater. Anong ginagawa nyo rito? Niloloko nyo ako. Hindi lang ikaw ang niloloko namin. Ang mga suplemento ni Baiki para kay Ling Yu, pinalitan ko na noon pa. Ang pag-alis ng espiritong susi ay simula pa lang. Alam na ni Xingzu noon pa, ang layunin ni Baiki ay hindi kontrolin ang isip ng tao, gusto niyang sa sarili niyang kakayahan muling hubugin ang buong mundo. Ang taong may ambisyon, tulad niya kung hindi makuha ang espiritong susi, ay hindi titigil. Ang pagbabalik ng radioactive wastewater ay dahil sa kanya. Dahil ang nais niya ay pagkawasak kaya taya ko ang peke niya ay magpapabigo sa kanya. Ngayon, mukhang panalo ang taya ko. May problema sa bahay. Sumakay ka at sumama sa akin. Hindi ako sasama sa inyo pabalik. Miss Ruan, hindi mo pa alam kung ano ang iyong pagkatao? Alam ko na ako ay kalahating hapon. Mula noong ilabas ang nuclear wastewater, palagi akong nagtatrabaho para sa inyo. Mahal ko si Li Yuange. Kinamit niya ako. Nagtiwala ako sa inyo. Kinamit din ninyo ako. Maging mapili bilang eksperimento ay iyong karangalan. Gusto ko ring iyon. Maging eksperimento para sa mga nagmamalasakit sa akin. Ibigay mo sa akin ang relo. Hindi ko mabuksan ang enerhiya nito. Ang aming dakilang bansa ng Hapon ay may paraan para harapin kayo. Ang inyong paraan ay patayin lahat ng tao.
at pilitin si Zhao Dalong na sumunod. Gumalaw ka pa, sisirain kita. Ang mga hapong ito ay talagang nakakatawa. Napakaraming taon na ang lumipas, ganito pa rin sila. Hindi ko pa naaayos si Zhao Dalong, sila ay nakatakas. Bago sila umalis, nakita nila si Miss Ruan. Ruan Susu. Amo, ang iyong ginawang batong espiritual ay hindi pa rin mailabas. May kakaiba ba? Wala. Hindi ko alam kung guni-guni ko lang, kapag hinawakan ang susi, ang lakas ng black hole ay lalong lumalaki. Siya na naman. Niloko na naman niya tayo. Hatsing hatsing. Sino bang nagsalita ng masama? Maraming gustong magsalita ng masama sa iyo. Halimbawa, itong si Binibini. Ang bahay mo parang kulungan ng baboy. Ang hirap talaga. Kuya Long, ang hirap pagsilbihan ng misis mo. Ilang araw akong abala sa pag-aasikaso. Nakapagod, pumayat na ako. Tingnan mo. Zhao Dalong, alam mo bang sobrang mabaho ng bahay mo? Matagal nang binabantayan ng tiyuhin mo ang lugar na ito. Kung hindi kita itinago, hindi ba't mahahayag ang lahat? Hindi ko inaasahan na tama si Li Yuang. Ako pala, isa lang akong pyesa sa kanya. Pero mahal ko talaga ang tiyo ko. Sino ba ang mahal mo, siya o ako? Nakakainis ka talaga. Wala ka nang sasabihin. Ang mahalaga, nakabalik kang ligtas. Hindi kita sisisihin sa pagkawala ng relo. Kahit anong gawin mo, hindi kita sisisihin. Naiintindihan ko na. Dati, napakabobo ko, kaya ako naging sunod-sunuran sa iba, kaya naging ganito ako ngayon. Ngayon, para sa taong mahal ko, at sa lugar na mahal ko, gagawin ko ang lahat ng makakaya ko. Yung sinabi mong mahal mo? Sabi ko, kayong dalawa, huwag niyo akong gawin. Bahagi ng laro ninyo, okay? Matagal na tayong hindi nagkita. Ang ganda mo pa rin pag seryoso ka. Siguro kapag gumagawa ng tama, saka lang magmumukhang maganda. Ano ang tama? At ano ang mali? Ang ginagawa ng karamihan. Tama ba lagi? Wala akong oras ngayon para makipagpilosopiya sa'yo. Hahaha, siya. Mag-usap tayo tungkol sa babae. Usap tayo tungkol sa nanay. Ito ba ang huling ligtas na lugar? Mukhang walang espesyal. Siguradong may daya yan. Dalong, hugutin mo ang susi sa bato. Zuzay, alam kong darating ka. Ang dami mong alam, munting dalaga. Ito. 2 Zhao Dalong. Hindi ko rin narinig, mayroon akong kambal na kapatid. Huwag kang umalis. Bata, ano pa gusto mo? Sa tingin ko takot ka. Ay, sa wakas, lumabas ka na. Ang cute na matandang ito, ilang taon na, hindi pa rin kaya ang challenge. Tinawag mo siyang Panginoon, alam mo kung sino siya. Sa antas ng iyong kaalaman, kahit sabihin ko, hindi mo mauunawaan. Pero kamukhang kamukha ko siya. Kung hindi, bakit sa tingin mo, ikaw ang anak ng tadhana? Ang gwapo kong mukha, may pekeng kopya pala. Hindi ko tinatanggap. Napakasama ng matandang ito, wala ka ng mga kakayahan ngayon. Magiging mahirap na akong cute. Pero, ang mga kakayahang ginagamit ngayon ay hindi matatalo. Ibig mong sabihin ang ultimate skill. Murahin mo ako. Nilalagnat ka ba? Huwag ka nang makialam, murahin mo ako agad. Zhao Dalong, ang loko mong bata. Hindi galing sa puso. Hindi tataas ang kakayahan. Mahal na mahal ka niya. Paano ka pa niya mamumura? Minsan namimiss ko si Li Yuange. Kaya pala tahimik ka makailan. Dahil siya ay nakulong ng kristal. Pero ang abnormal energy ay kumalat na. Susunod, malamang magkakaroon ng matinding labanan.
Saan ka pupunta? Makikipagkita ako sa kaibigan ko. Kanino mo ibibigay ang kristal? Panglay, may dahilan ako. Hindi mo dapat gawin ito. Mga pagtataksil. Paano kung ang iyong pamilya ay nanganganib? Pipiliin mo bang iligtas ang mundo o protektahan ang pamilya? Huwag kang magmadali. Tiyak na makakaisip ng paraan si Kuya Long. Ang lakas ni Baiki ngayon ay hindi maisip. Sa ating daigdig, bawat araw na tahimik, ang universo ay may libu-libong planeta ang nawawasak. Hindi pwede. Kung gayon, hindi kita hahayaang dumaan. Panglay, hayaan mo na akong dumaan. Hindi ko ibibigay sa iyo. Di ayaw mo na sa anak mo? Anak mo iyan. Kung gusto mong patayin, patayin mo. Ikaw. Lazy. Lazy. Ikaw ang gumawa nito. Papatayin kita. Kung kaya mo, patayin mo ako. Kung hindi, ipapanood ko sa iyo ang mga tao sa paligid mo na mamamatay ng isa-isa. Ha ha ha! Huwag ka nang mag-aksaya ng lakas. Kung ayaw mong mamatay sila, ibigay mo na sa akin ang bagay. Wala kang kakayahan. Umuwi na kayong lahat. Gusto kong mag-isa sandali. Peke lang pala ang nuclear waste. Wala akong kakayahan. Ako ay napakawalang silbi. Ako ang pumatay sa iyo. Pasensya na, Lazy. Wala talaga akong silbi. Tumaas ang energy ng ultimate skill. Kinumpis ka ng master ang relo. Malamang hindi na rin maibabalik ang kristal. Wala na akong magagawa sa ngayon. Alam ko nang hindi ka mabuting tao. Bahala na, may sarili rin siyang dahilan. Kung may sisihin man, kasalanan ko rin na hindi ko makuha ang kristal. Ito siguro ang tadhana. Siguro dapat magbago ang mundo. Kahit hindi natin mailigtas ang mundo, dapat mamatay si Baichi. Hindi naman masama ang tito ko. Sige, kalimutan na ang nakaraan. Ngayon, tulungan natin si Dalong na iligtas ang mundo. Okay lang ba? Nawawala si Dalong. Alam ko kung nasaan siya. Sige, pagalitan mo na ako. Bilis! Bilisan mo akong pagalitan. Bro, walang internet sa bahay nyo? Nagbigay na ng ultimatum ang mga alien sa Earth. Makikipaglaban sila sa Earth sa loob ng 2 araw. At gusto mo pang pagalitan ka? Kung ganyan, uwi na lang ako at humanap ng libingan para sa sarili ko. Layas? Dising araw. 10 na araw na lang ba talaga? Umuwi na tayo. Lagi kitang sasamahan. Tila totoo ang dayuhang hamon. Lahat ng enerhiya ng kalawakan ay nakakalat na sa paligid ng Earth. Ang daming enerhiya. Si Baiki lang ang makakagawa niyan. Si Baiki ay nag-aaral ng culture fluid at radiation para sa araw na ito. Ang enerhiya at siya ay nagtutulungan. Ako ang susi ng pasukan. Di ba? Kung gayon, hayaan akong tapusin ito. Ayos na. Kung walang kristal, wala ring silbi kung pumunta ka. Hindi na natin pwedeng manatiling pasibo ng ganito. Hintayin natin sina Dalong at Susu na bumalik. Kailangan nating hanapin si Baiki. Si Baichi ay malamang nagsasaliksik ngayon kung paano palawakin ang barrier space. Maaari akong pumasok ng patago sa base upang maghanap ng kahinaan. Hindi naman nasayang ang buhay ko, nakaranas ako ng saya, at nakilala ko kayo. Sulit na rin. Masyado pang maaga para sabihin iyan. Patayin mo ako. Baliw ka, ano ba yung sinasabi mo? Bilang isang eksperimento, kasalanan ko ito. Hindi maalis ang kristal dito. Gamit ang aking buhay, para iligtas ang libu-libong buhay, kusang loob kong gagawin iyon. Hindi ganoon kadali ang mamatay. Mapalad ka, mabubuhay kang mag-isa sa loob ng 100 taon. Ako lang ang makakapatay sa iyo. Napakasama mo. Salamat sa tulong ninyo. Pagkatapos ng tagumpay, ang mga yaman ng Earth
ay ibibigay sa inyo na hahatiin sa inyong mga galaxy. Ang dala niya ay susi sa ibang mundo. Sa aming pananaw, ang aming mga sandata ay hindi maaaring sumugod sa kanya. Kailangan lang ninyong i-activate ang susi ng espiritu para sa akin. Siya. Ako mismo ang haharap sa kanya. Ginawa niyang walang kamatayan si Susu. Talagang hinarangan niya ang lahat ng aming daan. Ang kanyang lakas ngayon ay napakalakas. Baka dapat na lang nating labanan siya ng buong tapang. Hindi pwede. Si Lei Ji ay namatay na. Kung kailangan mamatay, ako lang ang dapat mamatay. Hindi ko na kayo pwedeng hayaan pang mamatay. Hindi ko inaasahan na ang mabuhay ay nakakasakit din ng ulo. Ang mabuhay ay maaaring hindi magandang bagay. Pero ang walang kamatayan na mamatay ay maaaring maging magandang bagay. Kaya mali ba ang aming pag-iisip? Nasaan si Venhai? Saan ka pumunta na ganyan ang suot? Narinig ko sa iba na mahalaga raw ang kristal. Wala akong mahanap kahit saan, kaya kinuha ko na lang ito. Parang pulbos ito ng kristal. Mukhang katulad nga ang itsura nito. Pumunta ka sa base ni Baiki? Kuya Dalong, pwede mo ba akong yakapin? Ang delikado naman. Huwag ka nang gumala kung saan-saan. Hindi na gagawin muli. Kuya Dalong, namatay na ako minsan. Hindi ako natatakot. Mas malakas na ang kanilang ray. Kailangan mong mag-ingat. Tumaas ang ultimate energy value. Venhai. Sira na ultimate skill mo, papatayin ko si Baiki. Gumising ka. Hindi pa oras para sumuko ng lubusan. Kung hindi ito ang oras, kailan pa ba ang tamang oras? Kapag patay na ba kayong lahat? Matalino. Kamukha mo talaga siya. Kaya kung ikaw, paano mo ipoposition ang kalaban sa huling sitwasyon? Pag-isipan mong mabuti. Hahaha. Ang cute mo ah. Murahin mo ako, Dali. Alam ko kung ano ang hinihintay mo. Alam mo ba kung ano ang hinihintay ko? Hinahangaan ko ang tapang ng mga tao. Dati may kakayahan ka, may mga kasama, may bato at susi. Pero ang iyong awa ay nagdulot na wala ka ng lahat. At nandito ka pa rin at nagyayabang sa akin. Sige, ngayon ay may tulong ako ng 10,000 enerhiya. Wala ka ng silbi sa akin. Ngayon na. Wasaki ng sangkatauhan.
Hindi pala iyon black hole. X-nebula pala yon. Isang instant tunnel papuntang Earth. Ang kapangyarihan ni Baiki, ito ay bigay ng Master. Hindi nito kayang lunukin lahat. Ang galing mo, Kuya Long. Hindi ko akalain na talaga mong nailigtas ang mundo. Iba na ang tingin ko sa'yo. Tapos na ang apocalypse experience mo. Ipikit mo ang mata. Handa na para sa susunod